Ipadyak at isulat lamang ito sa iyong dalawang talampakan upang siya ay mababaliw sa pagmamahal at lagi siyang sunod-sunuran sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mo-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo na videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment sa aking mga video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat po sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp upang makaiwas po tayo sa mga scam upang hindi po masayang ang ating mga pera pinaghirapan. So, ayun po, sa lahat ng gustong magkarelasyon na mapabaliw ang kanilang mga partner sa kanila o maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto nila, gawin ninyo ito upang yung partner ninyo ay mababaliw at laging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ninyo. Dahil hindi lahat ng mga partner natin ay 100% na sinusunod tayo or talaga namang pasaway talaga ang ating partner. Kaya tayo nandito ay humahanap tayo ng paraan paano natin mapapabago or paano natin masolusyonan ang sobrang katigasan ng ulo ng ating mga partner. Kaya ito ay isa sa mga ituturo ko sa inyo, isa sa mga pamamaraan paano tayo susundin ng ating mga partner, dahil lahat naman tayo ay hinahangad na magka-partner tayo na napapakinggan tayo or sunod-sunuran sa atin dahil or sa gusto natin na pakinggan nila ang ating mga sinasabi. So, mayroon namang mga partner na pinapakinggan tayo at sinusunod yung mga gusto natin, pero talaga namang marami ding mga partner na talagang hindi tayo pinapakinggan at sobrang katigasan ng ulo. Ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang si partner ninyo ay susundin kayo. Ito ay pwedeng gawin sa parehasang kasarian, babae ito babae and lalaki ito lalaki. Syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And pwedeng po itong gawin kahit kayo ay magkalayo at magka-LD or magkalapit sa isa't isa. So, ayan po, kung magtatanong kayo ano ang ating gagamitin sa paggawa ng ritual nito, ang nakikita ninyo is panulat lamang. Kaya naman panulat lamang ang ating kailangan dito sa paggawa ng ritual na ito. And ayun, pwede kayong gumamit ng pentel pin or marker o di kaya ballpen, wag lang yung lapis. So, ayun po, kapag ready na yung panulat na ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito, ang isunod po natin i-ready ang ating sarili. Kailangan natin i-ready ang ating sarili, lalo na kapag gagawa tayo ng isang ritual, dapat po ay wala tayong mga iniisip na mga problema, walang gumugulo sa ating isipan, at syempre, higit sa lahat, buo ang ating tiwala sa paggawa nito, dahil kailangan natin dito ang buong tiwala sa paggawa. Hindi pwedeng may pagdududa ka at hindi pwedeng hindi ka naniniwala, dahil masasayang lamang ang iyong oras kapag ito ay inyong ginawa tapos hindi kayo naniniwala. So, ayun po, dapat lang din po na mag-isa lamang tayo nagagawa nito at wala pong dapat na nakakaalam, and higit sa lahat, hindi po natin ito ipagsasabi. Ngayon, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. So, ang gagawin mo lamang dito ay napakadali at napakasimple lamang. Halimbawa, itong aking kamay, ito ang aking talampakan. Isulat nyo lamang dito sa talampakan ninyo ang pangalan at apelyido ni target. Dapat po buo po pangalan at apelyido ni target dito, at dito din po, ito ay talampakan, kaliwang talampakan, isulat din po ninyo dito yung pangalan at apelyido ni target. So ngayon, kapag naisulat nyo na dito yung pangalan at apelyido ni target sa inyong talampakan, tumayo kayo at ipadyak po ninyo ang inyong paa. So dapat tama lang or sakto lamang ang padyak, hindi yung padyak na talagang malakas, para hindi po masaktan ang inyong mga paa. Dapat padyak, dapat ang una po ninyo ipadyak ang kaliwa. Ang kaliwang paa ipadyak sabay diin. So, halimbawa, padyak sabay diin. At sabihin po ninyo
na pangalan at apelyido ni target at sabihin ninyo na mababaliw ka at maging sunod-sunuran ka sa lahat ng gusto ko. Tapos padyak muli, mababaliw ka, or pangalan apelyido, mababaliw ka at maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ko. At padyak muli ng pangatlo at sabihin ang kanyang pangalan at yung magic words na mababaliw ka at lagi kang sunod-sunuran sa gusto ko. At dito naman sa kaliwang paa, ganun din naman. Ipadyak at idiin po ninyo ng 3 pieces yung inyong paa at sabihin yung kanyang pangalan at yung ating magic word. So, ganun lamang. So, 3 padyak din po. Kung naalala ninyo ay sa kaliwang paa, ipadyak ninyo ng 3 beses at diin. Ganun din po dito sa kaliwa. 3 beses at diin. At sabihin yung kanyang pangalan at apelyido at isunod ang ating magic words na mababaliw ka sa sobrang or mababaliw ka at lagi kang sunod-sunuran sa lahat ng gusto ko. So, yun lamang ang inyong gagawin. Isulat nyo lamang sa inyong 2 talampakan ang kanyang pangalan at apelyido ng inyong target. So, ngayon, magtatanong ka kung kailan ito pwedeng gawin. Gawin ito sa kahit anong araw at kahit anong oras. Basta malakas ang inyong energy at gustong-gusto ninyo itong gawin. Ngayon po, sa lahat po ng, or gusto ninyo itong gawin everyday, pwede po. Wala po itong problema dahil wala itong limit kung ano o kailan ito pwedeng gawin. Dahil pwede natin itong gawin sa kahit anong araw at kahit anong oras. So, ayun po sa lahat po na mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. Ayun, sa lahat po ng mga gustong mag-comment or mag-tanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko po kayo. Bye bye everyone. God bless us all.